Noong 2022, nang maantig tayo sa kwento ng nooy 3 taong gulang na batang pinapahirapan ng sakit na kung tawagin ay Hirschsprung disease. Dahil sa inyong tulong, matagumpay na siyang napaoperahan. Kinamusta siya at binisita ng GMA Kapuso Foundation, bit-bit ang mga pasalubong. Mahiyain, iritable at madalas sumasakit ang tiyan ng batang si Ryle nang una natin siyang makilala noong May 2022. Ayon sa kanyang inang si Athena, 3 buwan pa lang ay hirap nang dumumi ang anak. Si Ryle kasi may Hirschsprung disease. Dapat pag pinanganak yung baby, within 24 to 48 hours, magpupupo na siya. Pero ito hindi. Part ng large intestine niya na walang nerve cell. So wala pong movement. So kung hindi mo siya lagyan ng suppository, hindi mo lagyan siya ng laxative, hindi magpupupo yung baby. Napaoperahan na niya noon ang anak gamit ang kanyang ipon mula sa pag-o-online selling. Pero kailangan pa ng anak ang isa pang operasyon. Kaya lumapit na si Athena sa GMA Kapuso Foundation. Matapos ang higit 2 taong paghihirap sa sakit, noong June 2024 ay matagumpay nang napaoperahan muli si Ryle sa Batangas Medical Center. Sa mga doktor ng BAT-MC, sa GMA Kapuso po, marami po salamat. Dahil kung di po dahil sa inyo, hindi po maging okay yung sitwasyon ng anak ko ngayon. Matalino at masipag din siyang mag-aral. Muli nating binisita ang mag-ina sa kanilang tirahan, dala ang groceries at school supplies. Ang dating mahiyaing si Ryle, masigla at nakikipaglaro na. Nakatanggap nga siya ng academic award sa kanilang moving up ceremony. Thank you po, Kapuso. Thank you po sa mga doktor. Magaling po anak ko. Mga kapuso, dahil po sa inyong tulong, nabigyan natin ng bagong pag-asa si Ryle. Hindi matatawaran ang sakripisyo ng mga ilaw ng tahanan. Gaya ng isang single mother sa Pateros. Sa kabila ng kanyang karamdaman, patuloy siyang naghahanap buhay para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Kaya ngayong papalapit na Mother's Day, nais bigyang pugay ng GMA Kapuso Foundation ang kanyang pagsisikap para sa kanyang pamilya. Kaya sa mga katulad kong isang ina, pati na rin sa mga tumatayong ina, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Gamit ang hiniram na bisikleta, araw-araw, kumukuha ng panindang balut ang single mom na si Chinami sa kanilang lugar sa Pateros. Kasama ang anak. 8 taon na siyang balut vendor at kada araw 300 piso ang kanyang kita. Kulang na nga ang pantustos sa 4 na anak. Nadagdagan pa ang kanyang gastusin dahil sa kanyang idiopathic seizure disorder. Bigla na lang siya nangingisay, naninigas. Isang itim na yung kamay niya. Pag sinabi kasi nating idiopathic, ibig sabihin hindi natin alam ang dahilan. Ang seizure naman o ang tinatawag na convulsion ay simptomas kung saan maraming ipinapakita yung pasyente, gaya kunwari ng panginginig ng kamay, ng mukha, pabago ng damdamin, pag-iisip, o yung pagkawalan ng malay. Kailangang tuloy-tuloy ang pag-inom ng gamot, huwag kayong magpapaliban kahit isang beses lang. Pero tuloy pa rin si Chinami sa pagkayod. Sinisiguro na lang niyang may kasama tuwing lalabas dahil hindi niya alam kung kailan magkaka-seizure. Nakikilabada na rin siya kung saan kumikita siya ng 300 piso kada laba. Pandagdag din sa pambili ng kanyang gamot. Laking pasasalamat din ni Chinami na tinutulungan siya ng kanyang biyanan sa pagpapalaki sa mga anak. Gusto ko na makatapos yung mga... Kasi wala nga ako pamilya, malayo. Kaya hindi ko iniwan yung mga yan. Simbolo nung maliit pa. Saludo po ang GMA Kapuso Foundation sa mga ilaw ng tahanan na nagpupursiging maghanap buhay para sa kinabukasan ng anak. Kaya naman, sinurpresa natin si Chinami ng mga food packs, bulaklak, pagkain at
cake. Binigyan din natin siya ng gamot sa seizure na 3 buwan at isang bagong bisikleta.